Hey guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano nga ba kung hindi ka marunong magluto and pupunta ka dito sa Hong Kong as domestic helper? So marami sa Pilipinas or sa mga first timer ang nag-aalala na kapag nag-apply sila as domestic helper dito sa Hong Kong, paano sila magluluto ng Chinese food? So, hindi ako din, ganyan din naman ako nung una. Alam niyo, nauubos yung oras ko sa gabi sa paglilista or sa pagte-take notes kung paano magluto ng Chinese food. So, nanonood ako ng mga vlog ng mga nagluluto ng Chinese food, ganyan, kung ano yung mga soup nila. So, pagdating dito sa Hong Kong, hindi ko nagamit lahat ng pinag-aralan ko kung paano magluto. Ayan, so useless yung ganto kakapal na mga nilista-lista ko na kung paano procedure ganon, paano lutuin yung choy sam, paano ganyan. Kasi iba-iba yung pagluluto ng mga Chinese. May iba nang naglalagay ng sa stir fry na gulay, may iba na naglalagay ng cornstarch, may iba na hindi, may iba naglalagay asukal, ganyan. May mga light soy sauce, dark soy sauce, ganyan. So, guys, wag niyong problemahin yan kasi ituturo mismo yan ng amo nyo sa inyo. So, wala akong alam, pero unti-unti ko siyang natutunan. So, hindi ako binigla ng amo ko. So, ngayong araw, tinuro niya sa akin kung paano lutuin yung gulay. 3 minutes lang yan, yung mga dahon-dahon. Ayan, so yung mga stir fry. So, ang nilalagay nila dyan is luya lang. So, madali lang naman matuto ng luto nila. Yung luto nila is parang joke lang. Hindi katulad sa Pinas na kapag nagluto tayo is maraming hanash. Katulad ng minudo, kare-kare, madami kang tatrabhawin. Pagdating dito sa Hong Kong, napaka-simple lang. Alam mo yung magluluto ako ng parang style adobo nila. Timpla-timplahan ko lang yan. Nakalagay lang yung mga measurement dyan. And ayan, tapos na. Pakuluan mo lang, baliktarin mo, ganyan. And mostly na ginagamit namin is oven. Kaya kailangan pagdating dito, meron kang notebook kasi ililista mo kung paano yung procedure, kung paano gawin, ano yung una mong pindutin dyan, paano ka gumawa ng magluto or mag-bake ng karne sa oven. Kasi mostly is steam. Ayan, nag-i-steam ako dito. Yan parati yung ulam ng bata, steam, and then yung sa 4D, yung parang bake siya na nilalagay sa oven. So, ayan yung luto ko. And, marunong na rin ako magluto ng or magawa ng tinapay. Pero gamit lang yung bread maker. Hindi ako marunong nung sa oven. So, lahat yun is natutunan ko sa amo ko. Ituturo nila yan sa inyo. Kung hindi man kayo tuturuan, is magbibigay sila sa iyo ng video sa YouTube and ipapanood nila sa iyo. Kasi minsan ganyan yung ginagawa ng amo ko. Isasend niya sa akin yung yung video. Pero pupunta muna siya sa kusina kasi nga Chinese yung salita. Sabi niya sa akin, ganito gawin mo, ganyan. Ito, lagyan mo ng asin, ganyan. So, pero meron ng video din para i-ano niya lang sa akin yung kung ano yung items na ilalagay or yung yung mga condiments na ilalagay. So, ayan, natuto na ako. Madali lang siya, guys. Madali lang talaga yung luto dito. And tuturuan nila kayo. Yung mga sabaw-sabaw nila, madali lang ipang-shoot mo lang yan lahat. Lagyan mo ng tubig and lagay mo yung karne. Tapos na, pakuluan mo ng 25 minutes, ganyan. And marami sa mga katulong or sa mga amo dito, yung nagluluto ng munggo, pareho ng pagluto sa Pinas. Kaya hindi problema. Nakalimutan ko, gusto ko pala magluto ng munggo, hindi ako nakabili ng munggo. So, next time na lang. May marami pa namang next time. So, sa ngayon yan lang muna. Magbibihon lang muna ako. And, yung mga luto nila dito is more on prito sila. Doon naman sa kabila, sa matanda, is more on sila. Parang ini-steam lang yung yung shrimp. Ganyan lang. Napakasimple lang ng luto nila dito. Kaya hindi kayo problema. Kung gusto nyo manood kayo ng mga vlog about Chinese cooking, ganyan, lista nyo sa papel. Kasi minsan yung mga amo dito is yung katulong yung pinapaisip nila kung yung lulutuin. Sa akin dito hindi. Amo ko yung nagde-decision kung ano yung lulutuin ko. Steam egg, boiled egg, ganyan lang. Kasi yung yung pattern namin ng pagluluto is isang gulay. Ayan, kahit anong gulay, broccoli, chuchu, ganyan, kung ano choy sam dyan. Isang gulay, i-stir fry ko lang yan. Parang igisa ko lang siya sa luya. Next is isang itlog, isang style, basta may itlog. Ini-steam ko yan minsan, binu-boiled or fina-fried, nilalagyan ko ng okra. And next is isang karne. Karne is minsan yung lemon chicken, yung chicken, lalagyan ng parang asukal, parang style adobo. Nilagyan lang ng lemon and asukal na madami. And then, minsan is pritong
beef, ganyan, mga ganyan-ganyan lang, basta mga karne. And isang soup. Itong soup is sabaw lang yung iniinom nila dyan. Pero yung ingredients or yung mga nilalagay dyan is carrots, and then mga ugat-ugat ng ng mga Chinese na ugat-ugat, and then mais, and then lalagyan ng labanos. Basta halo-halo, basta sabaw. Papakuluan niya nila, or kaya may mga times din na isda yung ginagamit nila na pang sabaw. Ayan. So, sabaw lang yung iinumin nila dyan. Yan yung ulam namin, and rice. Ganyan yung style ng luto namin dito. So, yung iba naman is dalawang putahe lang yung niluluto. May iba na madami, depende. Ayan, meron din silang style na parang dito, bihon. Pero, dali lang. And minsan, ginagaya ng amo ko yung chicken curry ng Thailand. So, madali lang din naman. Basta, every procedure is masundan mo. Yung amo ko is parati niya akong binibigyan or ginaguide, and tinatanong ko siya din. Ayan. Kaya hindi problema kung marunong kayo magluto or hindi, kasi pagdating dito tuturuan kayo. Ako wala akong alam, pero guys, sa Pinas maano na talaga ako, magaling ako magluto sa Pinas. And pagdating dito sa Hong Kong, lahat ng natutunan kong luto sa Pinas is napakawalang kwenta. So iba-iba, and hindi ako nagluluto dito ng Filipino food para sa kanila isa-serve ko, para sa sarili ko lang. So hindi ako nagluluto kasi nga iba-iba sila, iba. As in, iba yung kinakain nila. Nagpipritong talong lang ako kasi gusto ng amo ko yung pritong talong. Pero siya din yung nag-decision. So, more on lang talaga guys. Sa Western naman, madali lang daw yung sa Western na pagkain. So, more on pasta sila, ganyan. Kaya depende talaga sa amo. Meron mga, ang pinakamahirap sa lahat na amo is Indian. Marami silang mga biniblend, marami silang hanash bago matapos yung pagkain nila. Kaya, mahirap siya. As in. And also, hindi sila kumakain ng karne. More on vegetable sila. Kaya yung mga nagbabalak dyan, magpirma ng kontrata, and Indian yung amo, mag-isip-isip kayo. Hindi madali. Walang Indian na matino. So, matino, walang Indian na na hindi ka mahihirapan. Mabuti pa yung Chinese. Sa Indian talaga guys, malala sila. Malala yung ugali nila, especially sa pagkain. Manlalambot ka talaga kasi bawal kang magdala ng karne sa kanila pag uuwi ka. And marami kang procedure, maraming mga maselan sila, sa maselan yung mga Indian. Pero ang babaho naman. Ayan. So, kaya yung mga grabe no, pagkatulong ka talaga, lahat titiisin mo, lahat as in. Kaya, buti na lang kamo, nakayanan ko. Ang proud na proud din ako sa sarili ko. Kasi 'di ba, nakayanan ko to, hindi ako sanay. Kaya yung amo ko nung bago ako, hindi rin ata ako gusto. Kasi nga, wala din akong galang. Kasi hindi ko natutunang gumalang sa Pinas. Kasi ako yung mas doon, yung parang ahead ba sa mga kasama ko. Ako yung nagmamando, ako yung nagsasabi, nag-uutos. Tapos pagdating dito, biglang naging baliktad. Kaya yung parang ugali ko, mahirap siyang i-adjust. And dito guys, yung mga bata, mahirap siyang pakisamahan and disiplinahin. Kasi may ibang mga amo na ayaw nila nang dinidisiplina yung anak nila. Yun yung medyo mahirap. Sa akin naman, pinapabayaan ako ng amo ko na dinidisiplina ko. Kasi sila, hindi nila makayang disiplinahin. Ako kasi, nakikita nila, love ko yung anak nila, pero tough ako, yung mahigpit ako, pag mali-mali talaga. Alam mo yung bata, matatawa ako, kasi nga, ayan, meron siyang teddy bear na maliit, tapos, sinasabi ko kasi sa kanya, dapat matuto ka ng magandang asal. Paano pag wala ka ng paano pag wala ka ng kasama? Paano pag ikaw na lang? Ano mangyayari sa'yo? Kasi masama yung ugali mo, sa huli, makukulong ka dahil sa ugali mong ganyan. Sabi ko, mapapaaway ka. Alam mo, naglaro kami, tapos kinakausap niya yung teddy bear niya. What if I die so early? Sabi niya ganun doon sa niya, Eddie. Eddie yung pangalan ng niya, ng teddy bear niya maliit. Who's the one who take care of you? You end up in the prison because you are a bad person. Alam mo, bago siya pumunta ng China, sabi niya sa akin, Jen, promise me, you teach Eddie a good behavior, okay? That's why when I come back, he is good already. I don't want him to be bad. Alam mo yung, parang ako, kasi nga hindi yun naturo sa kanya ng parents niya. Alam mo yung natutuwa yung amo ko kasi nga, natutunan na ng bata yung magandang asal. Dati pag tinatawag niya yung bata, mag-aaway pa sila para lang mapasunod niya yung bata sa kung anong gusto niyang gawin. Dati pag sinabi niyang, punta na sa mesa kasi mag-homework na, hindi yan nakikinig yung bata, walang pakialam. Tatawagin niya ilang beses hanggang sa mapiko na siya, sisigaw na siya. Alam mo yung pupuntahan niya na yung bata and sisigawan niya. Pero simula nung ako na,
na unti-unti kong nababali yung ganong ugali ng bata. Ngayon, pag sinabi kong kumain ka na. Kaya yung mama ngayon, pag sinabi niya mag-homework na, magugulat na lang siya yung bata is nasa mesa na. Gaganon siya. Kasi nga, natuturuan na yung bata, kaya hindi rin nila ako pinipigilan or hindi din nila ako sinasaway. Isang beses, nandun kami sa kwarto ng bata, pinapatulog ko. Inabot na ako ng 45 minutes kakaganyan-ganyan sa kanya sa hita niya, kakatap. Ayaw matulog, kilos ng kilos, pinapagalitan ko na. Ano gusto mo? Hindi mo ba alam marami pa akong trabaho dun sa kusina? Yung boses ko pa naman, pag tuloy-tuloy yung salita ko, tapos malaki yung boses ko. Yung parents pala is nasa labas. Sabi ko, anong gusto mo? Ganyan. Tapos napiko na ako, talagang nahampas ko. Yung kamay ko, nahampas kong ganun, sakto yung paa niya, kumilos, nahampas ko yung kamay niya, yung paa niya, umiyak siya. Tapos sabi ko, ano ba kasi yan? Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, yung paa ko, ayaw matulog, gusto niyang, feels like running. Sabi ko ganun, anong gagawin natin? Anong oras na? Sabi ko ganun sa kanya, nagagalit na ako. Tapos siya, umiiyak siya ng palihim. Ayan, umiiyak siyang ganito palihim. So, ang nangyari is, sabi niya sa akin nung huli, tumahimik na siya, tumahan na siya. Hindi ko siya sinasabi, tahan na, iyak ka ng iyak dyan. Hindi na siya nagsusumbong sa amo niya pag inaaway ko siya. Kasi tinatakot ko siya, sige, uwi talaga akong Pilipinas, sumbong mo ako sa nanay mo. Sige, para mag-away kami ng nanay mo, uwi akong Pilipinas. Ikaw ang bahala sa kabuhi mo. Ginagano ko yan siya. Takot. So, sabi niya sa akin, can you please massage me? Tapos kumuha ako ng ointment or nung parang efficacent nila. Tapos binassage ko yung paa niya. Wala pang 3 minutes. Humihilik na siya. Tapos kinabukasan, nakalimutan niya na yung nangyari. So, hindi siya nagsusumbong sa parents niya. Nakabasag kami sa welcome. Hindi ko alam kung present, okay pa kami doon pumunta. Nakabasag kami doon ng items. Yung jelly, nahulog niya. So, ngayon, kasalanan niya. Tapos nagulat ako paglabas. Pinapagalitan ko siya. Sabi ko sa kanya, hindi mo ba alam anong mangyayari? Dampot ka ng dampot. Sabi ko ganun sa kanya. Pagkatapos nun, paglabas namin, sabi niya, ikaw yung may kasalanan nun, Jen eh. Sabi niya ganun. Kasi nga, sinabi ko na sa'yo na hindi na ako uulit. So, binabalik mo pa din yung issue. Ikaw yung may kasalanan nung nagpanting yung tenga ko. Away kaming dalawa sa daan. Gago ka. Ako may kasalanan. Pagalitan ko siya. Sino ba nagutos sa'yo na kunin yun? Sabi ko ganun. Yan yung ugali mo. Kasalanan mo, tas mo sa ibang tao. Sabi ko ganun sa kanya. Yung ugali mong ganyan, hindi yan nakakatuwa. Pag kasalanan mo, i-accept mo, hindi mo pwedeng ibaling yan sa ibang tao. Away kami sa daan, tas nakikita ng mga tao, tumutulo yung luha niya. Naglalakad kaming dalawa, tas nag-aaway kaming dalawa usap. Tas tumutulo yung luha niya. Wala akong pakialam, basta pinapagalitan ko siya. Tapos sabi ko sa kanya, yung ugali mo na ganyan, pag kasalanan mo. Huwag mong iano sa ibang tao. Ginaganon ko siya. Tapos magre-reason out na naman siya uli. Ganyan kasi ginagawa niya sa nanay niya. Magre-reason out siya na magre-reason out. Hanggang sa yung nanay niya, oo na lang. Oo na, ikaw na yung tama. Ako hindi pwede. Ikaw yung mali. Ginaganon ko. Pag ganyan ka ng ganyan, kahit mali mo, tapos papayagan kitang tama ka, ginaganon ko siya. Madadala mo yan paglaki mo. Hindi nakakatuwa yung ganyang ugali. Tapos ayun, na siya, nag-promise siya na hindi niya na uulitin na magdampot-dampot ng kung anong bagay na maaring makasira kami and makabayad. Sabi ko sa kanya, wala akong pera. Sabi ko, pag nakasira tayo dyan, ikaw ikukulong ka dun. Bahala ka, ikaw nakahulog niyan. Ikulong ka dun sa loob. Tapos yun, iiyak siya. So, yung mga ganong ugali is kailangan nating anuhin yung bata kasi nga, hindi talaga maganda. Ayan. So, ayun lang guys. Ano ba yung issue natin sa today's video? Marites na naman ako visit. Ano ba? About sa pagluluto. Basta yun lang, anuhin nyo lang yung pagluluto. Mani-mani lang yan, madali lang. Basta anuhin nyo lang. Turuan naman kayo ng amo nyo. Hindi kayo mamang problema. Lahat yan is ituturo. And thank you for watching and I love you all. Bye-bye.